Anan ng bundok sa isang liblib na baryo sa Quezon, namumuhay si Jose, isang binatang magsasaka na kilala hindi lang sa husay niya sa pagsasaka kundi sa kasabikan niya sa sabungan. Sa tuwing may paliga o pa-derby sa bayan, hindi nawawala ang presensya niya. Hindi man siya mayaman, ay sadyang palaban ng kanyang mga alaga, mga manok na hinubog niya sa tiyaga, pagmamasid at pakikipagsapalaran. Isang araw ng tag-araw, habang siya'y nag-aani ng saging sa kanyang maliit na sakahan, napansin niya ang isang bagay na tila di karaniwang makita sa ilalim ng mga punong saging. Sa lilim ng isang puno, may marahang iyak na tila musika sa gitna ng katahimikan. Lumapit siya at laking gulat niya nang makita ang isang maliit na nilalang, kasinlaki lang ng kalahating braso ng sanggol, nakabalot sa telang kulay lupa, may matang kasing kinang ng sinag ng buwan. Hindi ito karaniwang sanggol, maliit ito, halos kasinlaki ng mahabang saging. Ang balat ay medyo kayumanggi na may tila kumikislap kapag natatamaan ng araw. Tila hindi tao. Ngunit sa kabila ng lahat, sanggol pa rin, umiiyak, nanginginig, nagugutom. Diyos ko, bulong ni Jose habang dahan-dahang binuhat ang munting sanggol. Saan ka galing, munting nilalang? Walang sagot, syempre. Ngunit may kung anong kabiglaanan sa dibdib ni Jose. Isang uri ng pagkalinga, ng awa at ng takot. Hindi niya maintindihan, pero alam niyang hindi siya maaaring umiwas. Bumalik siya sa kanyang barong-barong at inalagaan ang sanggol. Pinainom niya ito ng gatas ng kalabaw, pinainitan ng tela at kinantahan tuwing gabi. Sa mga unang araw, natatakot pa siyang lumapit ng todo. Ngunit kalaunan, naging parte na ito ng kanyang araw-araw. Tinawag niya itong bunso. Sa mga susunod na linggo, napansin niyang mabilis lumaki si bunso. Sa loob ng isang buwan, parang 3 buwang gulang na ito. Hindi lang yon ang kakaiba. Si bunso ay tila naiintindihan siya, sumusunod sa mga utos, at may ngiti na parang may lihim na alam. Hindi ka talaga ordinaryong sanggol, ano? Biro ni Jose habang kinikindatan ito. Ngunit kahit gaano siya kasaya sa presensya ni bunso, hindi nawala ang takot sa kanyang puso. Sino ang mga magulang nito? Saan siya galing? At bakit siya naiwan sa kanyang sakahan? Isang gabi, habang tahimik na natutulog si Jose, nagising siya sa liwanag na tila alingaw-ngaw ng buwan sa loob ng kanyang kubo. Sa gitna ng liwanag, may nakatayong matandang lalaking maliit din ang katawan, halos kasing liit lang ni bunso, ngunit puno ng karisma at kapangyarihan ang presensya. Ang kanyang balbas ay pilak, ang mga mata ay berdeng kumikislap. Jose, wika ng matanda sa tinig na tila hangin. Ako ang ama ni bunso. Hindi makapagsalita si Jose. Nanigas siya sa kama, pilit iniintindi kung panaginip ba ito o bangungot. Naiwan siya sa mundo ng tao dahil sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Ngunit nakita kong inalagaan mo siya, hindi bilang hayop o kakaibang nilalang, kundi bilang tunay na anak. Nagpakumbaba si Jose. Hindi ko po alam kung anong meron siya, pero parang may connection kami. Hindi ko po siya kayang pabayaan. Ngumiti ang matandang duwende. Bilang pasasalamat, bibigyan kita ng regalong hindi mo makakalimutan. Sa isang iglap, lumitaw sa tabi ng matanda ang isang manok, isang tandang na kulay itim na may balahibong tila binurdahan ng ginto sa bawat pakpak. Ang mga mata nito ay tila nakatingin ng diretso sa kaluluwa ni Jose. Siya si Matang Lawin, isang alaga na may sariling isip. Hindi lang siya para sa sabungan kundi para sa mas malaki mong kapalaran. Bantayan mo siya at alagaan mo rin. Pagkasabi ng matanda ay unti-unti itong naglaho, kasabay ni bunso na sumama sa kanyang ama. Hindi nagising ang sanggol, basta na lamang nawala at naiwan si Jose na parang nanaginip. Ngunit ang tandang ay naroon pa rin, nakaupo sa dulo ng papag, nakamasid at tila nag-aabang. Simula noon, nagbago ang takbo ng buhay ni Jose.
Hindi makapaniwala si Jose sa mga nangyari. Hanggang kinabukasan, hindi siya makakilos ng maayos. Si Bunso ay wala na. Ngunit naiwan ang matinding damdamin ng pasasalamat kasabay ng presensya ng kakaibang tandang, si Matanglawin. Matikas, matalino at kakaiba ang tindig ng manok. Ang mga pakpak nito ay tila kumikislap sa tuwing tatamaan ng araw. Hindi lang ito basta-basta. Nararamdaman ni Jose na may kamalayan ito, na tila nakakaunawa sa sinasabi niya. Ano Matanglawin? Wika ni Jose habang pinapakain ito. Handa ka na ba sa sabungan? Tumilaok si Matanglawin, malalim, malakas at may bigat. Hindi gaya ng karaniwang tilaok ng ibang manok na palaban. Ito ay tila tugon. Sa sabungan ng San Pedro. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Si Jose raw ay may bagong alaga, isang manok na hindi pa nakikita kailanman sa kanilang lugar. Marami ang nagtatawa, iniisip na baka ito'y isang pabida na kwento lamang. Ngunit alam ng mga matatagal ng sabungero na si Jose ay hindi basta nagpapasikat. Kapag nagdala siya ng manok, palaban ito. Linggo ng umaga, maaga pa lang ay pumila na si Jose sa sabungan. Bitbit si Matanglawin, tahimik at mahinahon sa kanyang bisig. Napalingon ng mga tao, hindi dahil kay Jose, kundi sa manok. Jose, saan mo nakuha yan? Tanong ni Mang Endring, isa sa mga kilalang sabunghero. Regalo, maikli niyang sagot. Hindi na siya nag-eksplika pa. Alam niyang mahirap ipaliwanag ang totoo. Nang ipinatalang laban si Matanglawin, maraming tumaya kontra sa kanya. Baguhan raw, walang track record. Isa pa, mukhang sobrang pinong manok para sa sabungan. Mas mukhang alaga ng mayaman kaysa panabong. Pero si Jose ay kampante. Tahimik lang siya habang nililinis ang mga kuko ni Matanglawin, pinapainom ng tubig, at sinisilip ang mga mata nito na tila ba nag-uusap sila. Ang laban. Sa harap ng maraming tao, isinalang si Matanglawin laban sa isang batikang manok ni Gardo. Isang kilalang sabungero sa bayan na may 9 na sunod na panalo. Ang kanyang manok si Bagwis ay kilala sa bangis, lakas at walang takot na paglusob. Pustahan! Doble kung sinong tumaya sa manok ko, sigaw ni Gardo. Maraming tumawa, maraming tumaya laban kay Jose, ngunit hindi siya natinag. Nagsimula ang laban. Sa simula'y nag-iikutan ang 2 manok. Si Bagwis palusob. Si Matanglawin tahimik lang, hindi basta sumusugod. Takot ang manok mo, Jose, sigaw ng isa. Ngunit sa isang iglap, nang sumugod si Bagwis, umiwas si Matanglawin sa isang galaw na parang tao, tila may diskarte. Isang tikwas, isang tuka sa leeg, at sabay sipa gamit ang matalas na tari. Isang bagsak. Tahimik ang sabungan. Patay na si Bagwis? Tanong ng isa. Lumapit ang kasador, sinuri ang manok. Tapos na. Isang tira lang. Talo si Gardo! Bumulwak ang ingay. Si Jose, ngiting tagumpay. Si Matanglawin tahimik pa rin, parang walang nangyari. Pumunta sa tabi ni Jose at tila nakipagtitigan. Doon pa lang alam ni Jose. Hindi ito basta tandang. May isip ito, may diskarte, at higit sa lahat, may kakaibang lakas. Simula noon, naging agaw pansin si Jose sa sabungan. Maraming nag-alok na bilhin si Matanglawin, umaabot sa 100,000 piso, pero hindi siya natukso. Hindi nabibili ang galing ng kasama, sagot niya. Pero kasabay ng kasikatan ay dumating ang inggit. Lalong-lalo na mula sa mga matagal ng hari sa sabungan na ngayon ay natatalo sa isang binatang magsasaka na biglang yumayaman. Hindi alam ni Jose, may nagmamasid na sa kanya. Hindi lang mga tao, kundi nilalang na ayaw ng balanse sa kapangyarihan. At sa susunod na laban ni Matanglawin, hindi na ito magiging ordinaryo. Mula nang manalo si Matanglawin sa sabungan ng San Pedro, nagsimula nang mabago ang takbo ng buhay ni Jose. Unti-unti siyang nakapag-ipon ng pera, nabakuran niya ang kanyang lupa, nakabili ng bagong kalabaw,
at nakapagtayo ng mas maayos na bahay. Lahat ng ito'y galing sa panalo ni Matanglawin sa bawat laban. Hindi ito basta swerte. Tila alam ng manok kung kailan susugod, kailan iiwas at paano umatake. Ngunit habang umaakyat ang tagumpay ni Jose, unti-unti ring nadarama ang malamig na simoy ng inggit at pagdududa. Lalo na mula sa mga matatandang sabungero na dating hari ng sabungan, ngayon ay nilalamon ng pagkatalo. Isa sa kanila ay si Mang Kaloy, isang kilalang albularyo at sabungero. Kilala sa kanyang malulupit na manok, ngunit kilala rin sa mga bulong-bulungan. May gamit yan, sabi ng iba. Hindi ka mananalo sa kanya kung hindi mo rin lalabanan ng kulam. Sa isang gabi ng palihim na pagpupulong, nagtipon-tipon sina Mang Kaloy, Gardo at ilan pang natalo kay Jose. Sa gitna ng itim na alkitran ng gabi, sa ilalim ng punong balete, nagsindi sila ng insenso, nagsalin ng alak sa lupa at binigkas ang panalangin sa dilim. Hindi ito basta manok, wika ni Mang Kaloy habang hawak ang pulang sinulid at manikang putik. Kung ang manok ay may kababalaghan, sagutin natin ang kababalaghan din. Linggo ng laban. Sa sabungan ng Bagong Bayan, inanyayahan si Jose sa isang malaking derby. Malalaking pera ang pusta at malalakas ang mga kalaban. Hindi sana siya sasali, ngunit dahil si Matanglawin ay tila gustong-gusto ng lumaban muli, palakad-lakad ito tuwing madaling araw, tila ba naiinitan ng dugo, pumayag si Jose. Hindi niya alam, ang kalaban ay si Mang Kaloy. Ang kanyang panabong, si Pugot, ay isang malaking manok na itim ang balahibo, may pulang mata, at tila hindi normal ang paggalaw. Para itong may demonyong nagmamaniobra. Tahimik ito, ngunit ang mga sabunghero ay napapaatras sa lakas ng presensya nito. Ang manok ni Mang Kaloy, bulong ng isa, nakulam daw bago ilaban. Naramdaman ni Jose ang lamig sa paligid. Iba ang pakiramdam ng araw na iyon. Si Matanglawin ay tahimik ngunit parang kabado. Hindi gaya ng dating panatag. Nagsimula ang laban. Sa unang tikwas, sumugod agad si Pugot. Tinamaan si Matanglawin sa balikat. Napaatras ito. Unang beses na nakitang umatras si Matanglawin. Nagkagulo ang sabungan. Natakot ang manok ni Jose. Sigaw ng ilan. Muling sumugod si Pugot at tila may aninong sumasabay sa bawat galaw nito. Ang bawat atake ay may kasamang malamig na ihip ng hangin at si Matanglawin ay tila nababagal. Hanggang sa isang sandali, si Jose ay lumuhod sa gilid ng sabungan. Tahimik na bumigkas ng panalangin. Hindi sa kung sino-sinong espiritu, kundi sa ama ni Bunso. Ako'y nagpapakumbaba, bulong ni Jose. Kung may panganib na hindi ko kayang labanan, tulungan niyo po ako. Hindi lang ito laban ng sabong. Laban ito sa madilim na balak. At parang dininig siya ng hangin. Isang ihip, isang anino ang dumaan sa ibabaw ng sabungan. Walang nakapansin maliban kay Jose. At si Matanglawin mula sa pagkakatulala ay biglang tumilaok ng ubod lakas. Isang tilaok na yumanig sa buong sabungan. Sumugod dito, hindi tulad ng dati, kundi may halong apoy sa bawat tikwas ng pakpak, isang sipa, isang tuka. At sa ikatlong galaw, tuluyang bumagsak si Pugot. Walang imik ang mga tao. Si Mang Kaloy ay namutla. Mabilis niyang binitbit ang kanyang manok, tumalikod at lumisan sa sabungan na parang binagsakan ng mundo. Panalo si Jose, Matanglawin pa rin. Pagkauwi ni Jose, natagpuan niyang nakatayo sa harap ng kanyang bahay ang isang figurang pamilyar, ang amang duwende ni Bunso. Tahimik itong ngumiti. Hindi lahat ng laban ay sa sabungan lang, wika nito. May mga laban na kailangang tahimik, taimtim at tapat. Tumango si Jose. Salamat. At mula noon hindi lang sabungan ang iniikutan ng kanyang buhay. Napagtanto niyang may mas malaking puwersang gumagalaw sa paligid niya at may mas matinding pagsubok pang darating.
Sa bawat panalong tinatamasa ni Jose at ni Matanglawin, lalo namang lumalalim ang inggit, galit at takot ng mga talunang sabongero. Sa mga mata nila, hindi na si Jose ang payak na magsasaka. Isa na siyang hadlang, isang banta sa kanilang pangmatagalang paghahari sa sabungan. Hindi pa rin natatanggap ni Mang Kaloy ang kanyang pagkatalo. Hindi dahil sa talo lang siya, kundi dahil sa pagkabigo ng kanyang kulam. Ipinahiya siya ni Jose sa harap ng madla para sa isang tulad niyang matagal nang iginagalang sa sabungan at pinangingilagan dahil sa kanyang mahika. Ito ay isang batik sa kanyang pangalan. Sa ilalim ng takip silim, muling nagtipon ang mga sabongerong may itim na hangarin, sina Gardo, Mang Kaloy at 3 pang kasamahang sabongero mula sa mga karatig lugar. Si Teban, Lucio at Ponso, pawang mga kilalang tuso at sakim. Nasa isang tagong bahay sa likod ng sabungan ng Bagong Bayan sila nagtagpo. Sa ibabaw ng lamesang kahoy, nakalatag ang mga larawan ni Jose, si Matanglawin at isang piraso ng telang may dugo ng manok. Hindi ito ordinaryong manok, wika ni Mang Kaloy. Hindi rin ito basta-bastang engkanto. May gabay siyang mas mataas. Kaya kailangan natin ng mas malalim na lakas, sabi ni Lucio habang pinipiga ang isang bote ng itim na langis. Hindi sapat ang kulam. Kailangang gapiin sa espiritu't laman. Ilang beses pa ba tayong matatalo bago tayo kumilos? Galit na tanong ni Gardo. Natatandaan niyo ba? Noon, tayong 5 ang hari sa sabungan. Ngayon, ang binatang magsasaka na yon, parang hari na. Ni hindi nga natin alam kung tao pa siya o hindi. Hindi natin siya titirahin sa sabungan lang, sabat ni Teban. Kundi sa puso, sa bahay, sa buhay niya. Nagkasundo sila sa isang plano. Siraang puri si Jose. Ipagkakalat na siya ay gumagamit ng anting-anting. Magpapadala sila ng mga espiya na aakit sa kanyang tiwala at sisira sa kanyang pangalan. At kung hindi pa sapat, gagawa sila ng ritual ng pagsumpa upang mawala ang gabay ng kanyang manok. Samantala, sa bahay ni Jose, tahimik ang gabi. Si Matanglawin ay nasa kanyang kulungan, ngunit hindi mapakali. Lumalakad ito sa paikot-ikot, tila may nababanaagan na panganib. Si Jose na may tahimik na nagkakape habang nakaupo sa silong ng bahay. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin, hindi karaniwang lamig, parang may bumabalot na usok sa paligid. Mula sa dilim ng kawayanan, may dumaan na anino, mabilis, halos hindi makita. Sumunod pa rito ang mahinang halakhak ng babae. Hindi ang halakhak ng isang masayahin, kundi ang tawa ng isang nilalang na may balak. Kinabukasan, isang dalagang estranghera ang dumating sa bahay ni Jose. Maputi, mahinhin, maganda ang muka, at may dalang supot ng tinapay. Magandang umaga po, bati nito. Ako po si Clarice. Naglalako ng tinapay sa mga liblib na baryo. Sabi po ng isang matanda sa baryo, mabait daw po kayo. Maaari po bang makisilong muna? Nag-alinlangan si Jose, ngunit pinatuloy ito. May mabait na puso si Jose at hindi basta-basta naghihinala. Ngunit si Matanglawin, nang makita si Clarice, ay biglang tumilaok ng malakas. Lumingon sa kanya ang dalaga at sa isang kisap mata, may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napansin ito ni Jose. Ayos ka lang ba, Clarice? Opo. Natakot lang ako sa tilaok, sagot nito. Ngunit si Jose ay naging mapagmatyag. Hindi siya agad nagpakampante. Habang pinapainom ng tubig si Clarice, pasimpleng pinagmamasdan niya ito. Nakasuot ito ng pulang panyo, parehong kulay ng sinulid na ginamit ni Mang Kaloy noong gabing may ritual. At nang bumalik si Jose sa kulungan ni Matanglawin para pakainin ito, napansin niyang may itinapong pulbos sa paligid ng kulungan. Hindi niya ito inilagay. Mabangong amoy na tila may halong usok ng insenso. Biglang bumigat ang hangin.
Si Matang Lawin ay napahiga, parang nawalan ng lakas. Agad niyang sinalat ang lupa, pinagmasdan ang mga bakas. At tanghali niya nakita, may marka ng anting-anting, isang bilog na may mga hugis mata sa paligid. Si Jose ay bumalik sa kubo at hinarap si Clarice. "Anong pakay mo rito, ha?" Seryoso niyang tanong. Nagulat ang dalaga. "Ako'y naglalako lang." "Hindi ka naglalako. Hindi rin Clarice ang pangalan mo." Tinitigan niya ito sa mata. "Sabihin mo na kung sino ka, bago kita ipagtaboy sa tulong ng hindi mo makikitang kamay." Nang maramdaman ng babae ang bigat ng tinig ni Jose, napilitan itong tumalikod at umalis. Ngunit bago siya tuluyang nawala sa kawayanan, lumingon siya at sa isang saglit, nag-iba ang kanyang mukha. Naging matanda, kulubot at may matang pula. "Asahan mo, Jose, ang susunod na darating. Hindi na babae, hindi na tao." Pagkaalis ng babae, unti-unting bumalik ang lakas ni Matang Lawin. At si Jose, sa harap ng papalubog na araw, ay sumumpang hindi siya uurong, kahit pa sa mga sabwatan, kulam at nilalang ng dilim. Mabilis na kumalat sa buong bayan ng mga bulong-bulungan. Si Jose, may anting-anting daw. Yung manok niya, hindi raw ordinaryo, may isip. Gamit daw ng engkanto. Baka aswang din yan. Walang araw na hindi napapansin ni Jose ang mga mata ng mga tao. Mga matang dati humahanga, ngayoy nag-aalinlangan. Ang ilan, hindi na siya binabati. Ang mga dati niyang kasabay sa sakahan, biglang umiiwas. At ang mga kabataang humahanga noon kay Matang Lawin, hindi na lumalapit sa sabungan kapag siya ang lalaban. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi natitinag si Jose. May paninindigan siya. Hindi siya kailanman gumamit ng masama para manalo. Kung may kababalaghan man sa kanyang panig, iyon ay dahil sa isang pangakong pinangatawanan. Ang pag-aaruga kay Bunso, ang sanggol na duwende. Sa ilalim ng isang tuyot na punong balete sa dulo ng baryo ng San Roque, nagtipon muli ang 5 sabonghero, Mang Kaloy, Gardo, Teban, Lucio at Ponso. Ngunit ngayon, may bago silang kasama. Isang nilalang na ang pangalan ay hindi binabanggit sa liwanag, kilala lamang bilang Don Simon, isang taong mayaman at misteryosong tagapagtangkilik ng mga sabong sa Kabisayaan. May balat sa leeg na hugis mata at laging nakasuot ng itim. Walang halaga ang kulam kung ang kalaban mo ay pinoprotektahan ng dakilang diwata ng lupa, wika ni Don Simon. Kailangan natin ng sakripisyo, laban ng dugo sa dugo. Hinugot niya mula sa kanyang baul ang isang maliit na itim na tandang. Sa kanyang palad, tinaga niya ito ng punyal na ginto, at ang dugong tumulo ay hinayaang mapasok sa loob ng isang garapon na may lamang putik at buhok ng engkanto. "Ihahanda natin ang manok ng gabi," bulong niya. Sa susunod na sabong, lalaban ang itim na gabay. Isang araw, nakatanggap si Jose ng liham mula sa sabungan ng lungsod ng Ormoc. Isang paanyaya sa Grand Derby ng Visayas, kung saan ang mananalo ay mag-uuwi ng 500,000 piso, isang bagong traktor at karangalan sa buong rehiyon. Hindi siya nagduda. Ito ang pagkakataong makapagtayo ng permanenteng palaisdaan, makabili ng mas maraming kalabaw at mabigyan si Bunso ng mas ligtas na tahanan. Pagdating nila sa Ormoc, hindi inaasahan ni Jose ang dami ng tao, libo-libo ang nanonood. Naroon ang mga taga-media, kilalang sabongero mula sa iba't ibang bayan, at higit sa lahat ang mga lihim niyang kaaway. Si Matang Lawin ay kalmado, tahimik, subalit alerto, parang alam nitong hindi ito karaniwang laban. Ang kalaban, isang itim na manok, kasing laki ni Matang Lawin, ngunit mas matulis ang mga tari at tila may usok na bumabalot sa katawan. Ito ang itim na gabay. Pagbunggo ng 2 manok
agad na naramdaman ni Jose ang bigat ng paligid. Tila may bumubulong sa hangin. Ang mga tao'y nakamasid, ngunit parang nasa ibang mundo si Jose. Parang humiwalay ang kanyang diwa. Ang unang atake ay galing sa itim na gabay. Isang matulin na saksak na muntik ng tamaan si Matanglawin. Umilag ito. Gumanti. Tumuka. Tumilapo ng balahibo ng kalaban. Ngunit sa bawat sugat na natatamo ng itim na gabay, hindi ito nababawasan ng lakas. Bagkus ay parang lalo pang lumalakas. Nabahala si Jose. Sa isang sandali, nakita niyang lumalaki ang anino ng manok sa lupa. Hindi lang anino ng isang hayop, kundi ng isang nilalang na may matulis na pakpak at mapupulang mata. Biglang umaling-aw-ngaw ang isang matinis na huni mula sa likuran ng sabungan. Mula sa sulok, lumitaw ang isang maliit na anyo, si Bunso, nakaitim na kasuotan, ngunit may hawak na maliit na sanga ng saging at isang palad na puno ng asin. Tumitig ito sa manok ni Jose at sa isang sutyot, tila nagising si Matanglawin sa kakaibang lakas. Tumayo ito. Tumaas ang mga pakpak. Tumilaok ng 3 beses. Ang huling tilaok ay tila tumagos sa espiritu ng bawat nanonood. Sa huling salpok, sinugod ni Matanglawin ang itim na gabay. Sa isang sipa, tumalsik ang kalaban. Sa isang tuka, nasugatan ito sa leeg. At sa isang sirit ng hangin, bumagsak ito, hindi na gumalaw. Tahimik ang lahat, walang kumibo, walang tumaya sa panalo. Ngunit isa-isa nagtayuan ang mga tao at sa gitna ng sabungan, si Jose ay dinaluhan ng liwanag. Panalo si Jose ng San Pedro, Matanglawin ang kampeon ng Visayas. Habang pauwi si Jose, nakita niyang muli si Bunso sa may gilid ng bukid. Hindi na ito sanggol. Isa na itong batang duwende na may suot na gintong sa lakot. Hindi lahat ng laban ay laban ng kamao, wika ni Bunso. May mga labang espiritual, Jose, pero habang tapat ang puso mo, kami laging nasa tabi mo. At sa kanyang maliit na palad, iniabot ni Bunso ang isang butil ng mais. Yan ang binhi ng gabay. Itanim mo. Kung may panganib, bubunga yan ng liwanag. Tahimik na tumango si Jose. Hindi niya alam kung anong susunod na panganib, pero alam niya isang bagay. Hindi siya nag-iisa. Ang tagumpay ni Jose sa Grand Derby ng Visayas ay tila apoy na kumalat sa bawat baryo at bayan ng Kabisayaan. Sa mga palengke, sa mga parlor, sa mga karinderya at upuan ng tricycle. Ang pangalan niyang Jose ng San Pedro ay palaging binabanggit. Hindi lang yan magsasaka, sabongero rin ng langit. Yung manok niya parang may utak ng tao. At yung anak niyang maliit, di ba may alagang duwende raw? Pero kung ang tagumpay ni Jose ay naging simula ng paghanga ng marami, ito rin ang naging mitya ng mas malalim na galit ng kanyang mga lihim na kaaway. Sa isang kubong malapit sa Sapa, muling nagtipon sina Mang Kaloy, Gardo at Don Simon. Nangingitim na ang mga mata ni Mang Kaloy. Si Gardo may sugat sa leeg mula sa isang sabong na muntik ikamatay. At si Don Simon tahimik lang, nagmamasid, ngunit nag-aalab ang loob. Talo tayo sa sabungan, ani Gardo, habol hininga. Pero hindi pa tapos ang laban. Hindi man natin siya matalo sa arena. Sabat ni Mang Kaloy, guguhuin natin ang kanyang buhay mula sa ugat. Nagbalik si Jose sa kanyang tahimik na buhay sa San Pedro. Patuloy pa rin siyang nagsasaka, nag-aalaga ng mga kalabaw at sinasanay si Matanglawin sa sabungan. Si Bunso, ang batang duwende, ay mas malusog na ngayon, mas masayahin at parang may sariling wika na kakaiba ngunit naiintindihan ni Jose. Isang araw, habang abala si Jose sa pagtatanim ng mais, may dumating na tauhan ng barangay. Bitbit ang isang sulat. Jose, sabi ng lalaki, kailangan mong humarap sa barangay hall. May reklamo raw laban sa iyo. Banta raw sa mga bata, nilalason mo raw ang tubig sa sapa.
Nagulat si Jose. Ano? Bakit ako maglalaso ng tubig? Ako mismo'y umiinom roon. Marami raw nangyayaring kakaiba. Yung kambing ni Aling Rosa, natagpo ang patay. May mga batang nagkakasakit. Ikaw raw ang huling nakita roon. Nabigla si Jose. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga paratang. Ngunit nang magtungo siya sa barangay hall, sinalubong siya ng malamig na mga mata. Pati mga dating kakampi ay hindi na siya matanaw ng diretso. Si Kapitan Merto ay nakakunot ang noo. Jose, alam mong iginagalang ka namin dito. Pero kung totoo ang mga balitang to, na may mga ginagawa kang hindi maipaliwanag, kailangan naming imbestigahan. Wala akong ginagawang masama, Kap. Maring sagot ni Jose. At kung may kakaibang nangyayari sa buhay ko, yun ay dahil sa kabutihang loob ko sa isang nilalang na walang ibang gustong gawin kundi mabuhay ng payapa. Tahimik ang silid. Ngunit mula sa likuran, may isang matandang babae ang sumigaw. Yan ang sinasabi ko. May alaga yan na engkanto. Isang gabi, nakita ko yung batang duwende sa may dulo ng palayan, namumulot ng uod at kumakain ng bubog. May sumunod pang sigaw. Yung manok niya nakita kong bumubulong bago sumabak sa sabong. Iyan na ang katapusan ng baryo natin. Ramdam ni Jose ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ang mga taong tinulungan niya noon ay ngayon siya ay pinararatangan. Kinabukasan, may dumating na sasakyan sa kanilang baryo. Isang lalaki na may hawak na kamera, mikropono at placard. Expose, sa bunggerong may alagang engkanto kasama ng mga duwende. Reporter pala ito mula sa isang kilalang istasyon. Lumapit ito kay Jose at nagsimulang magtanong. Totoo po bang pinapainom ninyo ng ihi ng duwende ang manok ninyo para lumakas? May anting-anting po ba kayo? Saan ninyo ito nakuha? Bakit po may batang mukhang duwende na tumatawag sa inyo ng ama? Hindi na nakatiis si Jose. Tama na. Kung ang kabutihan ay sinusuklian ng paratang, wala na akong dapat patunayan. Pinatalsik niya ang mga medya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito matatapos dito. Habang natutulog si Jose, nagising siya sa tunog ng mga kampay ng pakpak. Sa labas, nakita niya si Matanglawin, nakatayo sa ibabaw ng bubong, nakatingin sa langit. Sa tabi niya si Bunso, nakapikit, nanginginig. Biglang lumindol ng bahagya. Sa itaas ng langit, may lumutang na mga anino, malalaking kuwago, itim, may pulang mata, at may daladalang abo. Dumarating na sila, bulong ni Bunso. Ang mga tagapaglinis. Kapag nakita nilang may sanggol na duwende sa mundo ng tao, papatayin nila ito. Kasi para sa kanila, ang duwende hindi dapat magmahal ng tao. At ako'y bunga ng pagmamahalan ng duwende at tao. Napatigil si Jose. Hindi ko hahayaang may kumuha sa iyo. Lumuhod siya sa lupa. Inabot ang maliit na binhi ng mais, ang binhi ng gabay. Itinanim niya ito habang nakataas ang kanyang palad sa langit. Kung may nakikinig sa akin, mga nilalang ng liwanag, ito'y panawagan. Ipaglaban ninyo ang isang buhay na walang kasalanan. Sa gitna ng dilim, biglang tumubo ang binhi. Isang halaman ng mais na may gintong bunga ang sumulpot sa lupa. Mula rito, lumabas ang isang anino, isang diwata, may korona ng liwanag. Jose, anang diwata, ang laban mo ay hindi mo na lang laban. Ito ay laban ng pagkiling sa pag-ibig laban sa takot at katotohanan laban sa paninirang puri. Tumigil ang kampay ng pakpak. Ang mga kwago ay umurong. Ang gabi naging payapa. Walang balita sa TV tungkol sa duwende. Wala ring reporter na bumalik. Ang mga taong nagparatang, tila nawala sa baryo o kaya'y tumahimik bigla. Ngunit si Jose, mas nagpakumbaba pa. Patuloy pa rin siyang nagtanim. At si Bunso, lumaki sa piling ng isang amang hindi siya pinili ng dugo,
ngunit pinili ng puso. Lumipas ang mga linggo sa baryo ng San Pedro, ngunit ang kapayapaang bumalot matapos ang pagsiklab ng intriga ay tila panandalian lamang. Sa ilalim ng mga anino ng gabi, may mga nilalang na hindi humihinto sa paniniktik. Hindi basta-basta mga tao, kundi mga tauhan ng dilim. Si Don Simon, ang mayamang tagapagtaguyod ng sabong at lihim na mambabarang, ay hindi pa rin natatalo ang galit sa kanyang dibdib. Nakakulong siya sa kanyang lumang bahay sa lungsod, binabantayan ng mga alagad na hindi tao, mga nilalang na nilikha mula sa puot at alikabok ng mga sinaunang espiritu. Sa kanyang altar na gawa sa kahoy ng punong balete at batong itim mula sa ilalim ng dagat, muling binuhay ni Don Simon ang kanyang huling alas, ang itim na gabay. Walang katawan ang tunay na itim na gabay. Ang manok na tinalo ni Matanglawin sa sabungan ng Ormoc ay isa lamang sisidlan. Ngunit ang diwang nasa likod nito, isang matandang nilalang na nilikha sa galit, inggit at kasakiman, ay nanatiling buhay. Gamit ang dugo ng isang batang kambing, bulaklak ng gabi at abo mula sa nagliyab na larawan ni Jose, muling inanyayahan ni Don Simon ang diwa ng itim na gabay sa isang bagong katawan. Isang tandang na itim, ngunit ang mga matay pula, tila bangkay na may sariling buhay. Hindi ito kumakain. Hindi ito natutulog. Hindi rin ito umuugong gaya ng ibang manok. Ang kanyang tahol ay parang ungol ng uhaw na espiritu. Ito ang magiging wakas ng iyong manok, Jose, bulong ni Don Simon. At ng batang engkanto mong pinangarap mong ituring na anak. Isang gabi habang kumakain sina Jose at Bunso, may kumatok sa kanilang pintuan. Isang matandang sabungero na humahangang totoo kay Jose, si Mang Fredo. May dalang liham. Jose, may bagong derby sa Tacloban. Hindi ito ordinaryo. Ginaganap lang ito tuwing 14 na taon. Ang nananalo roon, binibigyan ng gantimpalang itim. Isang uri ng premyong hindi pera, kundi kapangyarihan. Kapangyarihan? Tanong ni Jose. Anong klaseng kapangyarihan? Ayon sa kwento, ang gantimpalang itim ay nagbibigay ng lakas para di magutom ang pamilya mo habang buhay. Pero kung mali ang puso ng nanalo, magiging sumpa ito. Napaisip si Jose. At ano ang kinalaman ko rito? Ang itim na gabay raw, muling lalaban. At ikaw ang hinihintay nitong makalaban. Tanging ikaw lang ang sinabihan. Ibig sabihin, ikaw lang ang tinitingnan nitong tunay na kalaban. Tumahimik si Jose. Tumingin kay Bunso, na noon ay hawak-hawak ang kanyang maliit na laruan na gawa sa dahon ng saging. Kung ito ang laban na dapat kong harapin para tuluyang matigil ang pananakot, lalaban ako. Ang sabungan sa Tacloban ay hindi tulad ng karaniwang sabungan. Hindi ito konkretong gusali. Ito'y nasa gitna ng isang malawak na kagubatan na may hagdanan pababa sa ilalim ng lupa. May mga sulyap ng apoy sa paligid, tila may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Dumating si Jose sakay ng kariton, kasama si Matanglawin at si Bunso. Ngunit pagpasok pa lang nila, ramdam na niya ang kakaiba sa lugar. Ang ibang sabungero ay hindi pangkaraniwan. Ang ilan may pulang mata, ang iba'y may balat na parang ahas, at ang host ng laban ay isang taong payat. Ngunit ang tinig ay parang 2 tao na nagsasalita ng sabay. Sa gitna ng sabungan, naglalakihan ng mga pustahan, hindi piso o daan ng taya, kundi mga kaluluwa, pangarap at hinaharap. Ang laban ngayong gabi, wika ng host, ay laban ng pagkatao. Si Jose ng San Pedro, laban sa itim na gabay, ang diwang matagal nang ikinulong sa katawan ng isang tandang. Pagpasok ni Matanglawin sa arena, ramdam ni Jose ang tensyon. Hindi ito tulad ng mga naunang laban. Ang hangin ay mabigat. Ang ilaw ay parang usok. Nang lumabas ang itim na gabay, sumigaw ang karamihan. Hindi sa tuwa, kundi sa takot.
Ang presensya nito ay parang multong hindi kayang tawagin, ngunit tumating kahit ayaw mo. Nang magsimula ang laban, agad umatake ang itim na gabay. Mabilis, tusok, sipa. Pero si Matang Lawin, kalmado. Umiilag, sumasalag. Tila may rhythm sa galaw niya na para bang sinasayaw ang bawat atake. Ngunit isang matinding tama sa pakpak ni Matang Lawin ang ikinabagsak nito. Tumilapon ito, tumama sa pader ng arena. "Jose!" sigaw ni Bunso. Hawak ang kanyang maliit na palad. "Tandaan mo ang sinabi ng diwata ng gabay. Kung mahal mo siya, hawakan mo ang iyong puso." Sumigaw si Jose. "Matang Lawin, hindi ka man tao, pero ikaw ang kasama ko sa hirap at ginhawa. Hindi ko ikaw alaga lang. Isa kang kaibigan. Isa kang kapamilya." Tumindig si Matang Lawin, dumugo ang kanyang tuka. Tumilaok siya ng 3 ulit at sa bawat tilaok, kumulog ang paligid. Sa huling sipa niya, tinamaan sa dibdib ang itim na gabay. At doon ito sumabog, hindi sa dugo, kundi sa itim na usok. Ang espiritu nito ay nagsubok pa sanang tumakas sa anyo ng isang ibon, ngunit sa ere, lumabas ang isang liwanag mula sa noo ni Bunso. Isang sinag ng liwanag na parang araw. Nabura ang nilalang. Tahimik ang lahat. Walang tumaya. Walang nagbunyi. Ngunit ramdam ni Jose ang tagumpay. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kalinisan ng hangarin. Pag-uwi nila sa San Pedro, inabutan siya ng isang matanda sa gitna ng daan. "Jose," anito. "Ito ang gantimpala ng mga naninindigan sa kabutihan. Hindi ito kayamanan, kundi katiwasayan ng loob." Inabot ng matanda ang isang maliit na sisidlang putik. Sa loob nito, isang itlog, kulay pilak. "Kapag dumating ang huling unos, anito, pisa mo ito." Bumalik si Jose sa kanyang sakahan, mas tahimik, mas matatag. Ang mga tao, unti-unting muling lumapit sa kanya. Pinatunayan ng panahon na hindi lahat ng nakakaangat ay masama. Ang iba, talagang may paninindigan. Mula nang bumalik si Jose sa baryo ng San Pedro, matapos ang madilim na derby sa Tacloban, tila naging tahimik muli ang kanilang pamumuhay. Wala nang mga reporter, wala nang mga chismis, at ang mga dating naninira sa kanya ay mistulang naglaho na lang sa hangin. Ang kanyang pangalan ay muling naging malinis. Higit pa roon, naging alamat. Ngunit sa likod ng katahimikan, may kakaibang pakiramdam si Jose. Sa gabi, hindi na makatulog si Matang Lawin. Sa araw, madalas itong tumitig sa langit na tila may hinihintay. Si Bunso naman, bagamat masaya at malusog, ay nagiging mapagmasid. Madalas na nakatigil sa isang sulok habang humuhuni ng isang kakaibang awit. Awit na niyugyog ng hangin, tila panawagan sa mga nilalang ng kalikasan. Isang hapon, habang si Jose ay nasa taniman ng saging, lumapit si Bunso at humawak sa kanyang palad. "Ama," sabi ng maliit na tinig, "malapit na akong kunin. Sabi ng diwata, tapos na ang layunin ko rito. Ngunit may isang pagsubok pa. Isang unos na kailangang harapin bago ang lahat ay tuluyang maghilom." Hindi umimik si Jose. Hinawakan niya lamang si Bunso at pinisil ito ng mahigpit. "Basta tandaan mo, anak, hindi kita pinulot para lang palayain. Pinili kita para mahalin. Kahit kailan, kahit saan." Habang papalapit ang gabi, ang langit ay biglang namuo sa makapal na ulap. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga hayop sa paligid ay biglang nanahimik. Maging ang mga ibon ay hindi na lumilipad. Sa kalagitnaan ng dilim, mula sa silangang bahagi ng bundok, may bumabang anino. Isang nilalang na itim, parang ulap na may hugis ng tao ngunit walang muka. Ito ang tinatawag sa mga lumang kwento bilang tagapawi, ang sinugo ng kalikasan upang tapusin ang mga hindi dapat na buhay sa mundo ng tao. Si Bunso, bilang bunga ng pag-iibigan ng duwende at tao, ay hindi tanggap ng mga batas ng sinaunang mundo. At ngayon, siya
Siya ang nais lipulin ng tagapawi. Hindi ko hahayaang kunin kanila. Sigaw ni Jose habang kinukubli si Bunso sa likod. Hawak niya ang maliit na sisidlang putik, ang itlog na pilak na iniwan ng matanda sa Tacloban. Lumapit si Matanglawin. Baka sa kanyang mga mata ang pangunawa. Tumilaok ito, hindi para sa sabong, kundi para sa digmaan. Tila ba sinasabi nitong, kung ito na ang huli kong laban, ipaglalaban ko kayo. Tumindig ang tagapawi, itinaas ang isang braso, at mula rito'y bumuga ng itim na apoy. Inilabas ni Jose ang pilak na itlog at itinapon ito sa pagitan nila. Sumambulat ang liwanag. Isang pader ng gintong liwanag ang sumalubong sa apoy. Sa gitna ng pagsiklab, tumakbo si Matanglawin, tumuka, sumugod. Sa bawat tuka niya, ang usok ay napupunit. Ngunit unti-unting napupunit din ang kanyang mga balahibo. Ang kanyang mga pakpak ay unti-unting nasusunog, ngunit hindi siya tumigil. Sa huling pagtili ni Bunso, isang awit ng pasasalamat, sumigaw si Jose, "Matanglawin!" At sa huling lakas ng kanyang katawan, tumalon ang tandang at tumuka sa puso ng nilalang. Pumutok ang isang liwanag, tumigil ang hangin, bumalik ang tunog ng mundo. At si Matanglawin ay nahulog. Sa gitna ng taniman ng saging, yakap-yakap ni Jose ang katawan ni Matanglawin. Wala nang hininga ang kanyang kaibigan, wala nang tilaok, wala nang pagaspas ng pakpak. Ngunit ang mga mata nito, bahagyang nakadilat, nakatingin kay Jose, parang nagsasabing, "Tapos na, ligtas na sila." Sa tabi ni Jose, lumuhod si Bunso. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Luha ng isang nilalang na hindi dapat marunong umiyak, ngunit natutong magmahal. "Matanglawin," bulong ni Bunso, "ikaw ang aking kapatid. Ikaw ang aking unang guro. Salamat." Tumindig si Bunso. Sa kanyang noo, muling lumiwanag ang marka ng duwende. At mula sa likod ng bundok, bumaba ang mga nilalang ng liwanag, mga diwata, mga nuno, mga tagapangalaga ng kalikasan. Lumapit sa kanya ang isang matandang duwende. Maputi ang buhok, may baston na gawa sa ugat ng punong saging. "Ako ang iyong ama," wika nito. "Matagal na kitang hinahanap. Ngayon, handa ka nang bumalik sa aming mundo. Ngunit may isang bahagi ng aking puso," sabi ni Bunso, "na mananatili rito. Sa piling ng isang taong tinuruan akong magmahal, si Jose." Ilang araw pagkatapos ng insidente, inilibing ni Jose si Matanglawin sa gitna ng kanyang sakahan. Sa puntod nito, itinanim niya ang isang puno ng saging. Mula rito, tumubo ang isang kakaibang bunga, berde at ginto, matamis ang amoy at may anyo ng pakpak. Si Bunso, wala na siya sa tabi ni Jose. Ngunit sa gabi, kapag tahimik ang paligid, may maririnig pa ring huni ng duwende, malambing, mapayapa. At si Jose, ang binatang sabungero na minsang nangarap lang ng simpleng buhay, ay naging alamat. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang puso. Isang pusong handang magmahal, mag-alaga at magsakripisyo. At tuwing pista ng San Pedro, laging may isang tandang nagawa sa ginto na iniaalay sa altar bilang paggunita sa isang manok na may sariling isip at sariling dangal. Wakas,